Magkasunod na busina ang aming narinig ni Francine mula sa labas ng bahay namin habang kaming dalawa ay masarap na nag-aalmusal. At maya-maya ay tumunog naman ang cellphone niya at kaagad nga niya itong tiningnan. Si Vincent ang nag-text habang naghihintay sa labas. Salita ni Francine sa akin at bumalik na sa mesa para ituloy ang agahan. Naisipan ko tuloy biruin ng maganda kong asawa. Mukhang napapaaga madalas ang pagsundo sa iyo ng driver mo ha. Nakangiti ako habang nagsasalita at nakuha naman niya ang biro ko na siya namang sinakyan niya. Siyempre maganda susunduin. Sabay tawa ni Francine. Bakit hindi mo muna papasukin dito si Vincent? Mukhang matatagalan ka pa dahil hindi ka pa nagbibihis at baka mainip yan dun. Salita ko. Kaagad namang tumayo si Francine para kunin ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng ref namin. At habang kumakain kami ay kumatok na si Vincent sa pinto namin. Ako na ang nagbukas. Kumain ka na ba, Vince? Kain ka muna. Bungad kong salita sa kanya. Medyo nahihiya pa si Vince. Maya-maya ay tumayo na si Francine para magbihis na. Patapos na rin akong kumain. Dito nga ay nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong kay Vince. 24 years old na rin daw siya at wala pang asawa. Dati daw ay mayroon siyang ka-live-in partner pero naghiwalay din sila dahil sa wala siyang trabaho noon at ang babae lamang ang nagtatrabaho para sa kanila. Hindi daw sila nagkaroon ng anak. Tumagal din ng mahigit 2 taon na ang relasyon nila. Napansin ko namang matagal pa sa kwarto si Francine kaya inakyat ko na. Naabutan ko nga siyang nagme-makeup pa. Nabiro ko na naman siya. Lalong hahanga sa'yo si Vince niyan. Masyado ka ng maganda. Nakausap mo ba si Vince? Tanong naman ni Francine sa akin. Oo, at mukhang okay naman siya. Nakangiti si Francine at natapos na rin siya sa ginagawa niyang pagme-makeup. Humalik na siya at nagpaalam na sa akin. Bumaba na kami at nagpaalam na rin si Vince na makita niyang nakabihis na si Francine at nakahanda ng umalis. Napansin kong iba ang titig ni Vince sa asawa ko dahil sobrang igsi ang suot niyang palda at lumitaw lalo ang makinis at mabilog niyang hita. Nang makaalis na nga sinakyan nila ay napaisip ako at naglalaro na naman ang aking isipan. Paano kaya kung may mangyari sa kanila ni Vince? Dito nga ay kumabog ang dibdib ko ng mabilis. Magkahalong excitement. Naghanda na rin ako ng sarili ko para pumasok na sa trabaho. Gabi na ako nakauwi sa bahay. Nadatnan ko na si Francine na naghahanda ng hapunan namin. Kumain na kami. Habang nasa kwarto kami ay muli ko na namang kinausap si Francine tungkol kay Vincent. Babe, wala ka bang napapansin kay Vince minsan? Anong ibig mong sabihin? Anong napapansin? Tanong naman niya sa akin. Hindi ba kayo nag-uusap minsan tungkol sa mga personal? Kasi tingin ko may pagnanasa sa'yo si Vincent. Nakuha ni Francine ang ibig kong sabihin. Tumawa siya at sabi pa niya, sana nga meron. Bigla akong kinabahan dahil mukhang type niya si Vincent. Wala naman akong ibang napapansin sa kanya bukod sa madalas niyang nakatitig sa mga hita ko at lalo kapag maigsi ang suot kong palda. Natahimik ako bigla. Naglalaro na naman ang aking isipan. Paano kaya kung minsan isang beses habang nasa biyahe kayo ay hinawakan ka ni Vince? Tanong ko kay Francine. Nakangiti naman si Francine na sumagot sa tanong ko. Okay lang. Hawak lang naman. Nakaramdam mo ng panggigigil sa asawa ko. Kaya ng gabing yon, bago kami matulog ay naglaro muna kami. Napansin ni Francine na sobra akong ganado. Pagkatapos namin ni Francine ay nakatulog na kami. Maaga kaming nagising kinabukasan para maghanda. Sinabihan ko si Francine na magsuot uli ng maiksi. Maagang dumating si Vincent at muli nga ay pinapasok ko na naman muna siya sa bahay. Kinausap ko siya.
Tinanong ko siya kung umiinom ba siya ng alak. Opo sir, umiinom po ako, kaya lang pag walang pasok lang kinabukasan. Dito nga ay inimbitahan ko siya sa darating na Sabado na mag-inom dito sa bahay. Tamang-tama naman dahil wala si Ate Lucy ng araw na yon. Kinagabihan ay binanggit ko kay Francine na inimbita ko si Vince sa Sabado dito sa bahay para mag-inom at okay naman sa kanya. Napansin ko namang tahimik si Francine. Oo nga, nabanggit niya sa akin yon. Babe, may sasabihin ako sa'yo. May kasalanan ako. Mahinang salita niya. Kaagad ko nga siyang tinanong kung ano ang ginawa niya. May ginawa sa akin si Vince habang nasa kotse kami. Bigla na naman akong kinabahan. Sabi pa ni Francine, sana daw wag akong magalit sa kanya. Okay Vince. Hinawakan daw ni Vince ang hita niya at may ginawa ang mga kamay niya sa loob. Bigla na naman akong kinabahan ng gusto. Pero hindi ako nagpapahalata sa kanya. Gusto ko pang magkwento siya, kinakabahan hindi dahil nagagalit ako, kundi nai-excite ako sa susunod na kwento niya. Pero ang excitement na naramdaman ko ay biglang nawala nang tumigil siya sa pagkukwento. Hanggang hawak lang naman daw ang nangyari dahil nasa sasakyan daw sila at hindi makafocus si Vince sa pagmamaneho. Itinuloy ko na lang kay Francine ang gigid ko sa kanya. Kaya ang nangyaring laro naming dalawa ay wala na namang katulad. Sobrang ganado ako sa kanya. Dumating na nga ang araw ng Sabado. Umaga pa lamang ay nag-iisip na ako. Ini-imagine ko na ang mangyayari. Kaya lang paano kung umayaw si Francine sa gusto kong mangyari. Kaya kinausap ko na siya sa gusto kong mangyari. Pumayag naman siya. Dumating sa bahay si Vince after dinner na. Mga pasado 7:00 na ng gabi, inihanda ko na ang alak, 1 litro ng hard. Yun naman kasi ang brand ko pero ayokong masobrahan. Pinuksan ko na rin ang video okay para mas masaya. Nag-umpisa na nga kami ni Vince na mag-inom. Napansin ko na kaagad ang kakaiba niyang mga sulyap kay Francine dahil pinasuot ko siya ng maigsing short lang. Sa ayos ni Francine, tiyak na kahit sinong lalaki ay mapapatingin talaga sa kanya. Sa ganda at kinis ng mga hita niya. I'm sure ngayon lamang niya nakita si Francine sa ganoong ayos dahil ngayon lamang namin siya nakasama sa bahay. Habang nagiinom nga ay tumabi na si Francine at kinukondisyon ko na rin ang isip ni Vince na madali akong malasing. Katagalan nga ay nakaramdam na ako ng konting hilo at nagkunwari na akong lasing na. Si Vince mukhang kontrolado niya ang tama ng alak sa kanya. Napapansin ko na rin hindi na siya nahihiyang kausapin si Francine. Pinulungan ko na si Francine na tabihan si Vince na nakaupo sa sopa. Tumayo ako at nag-CR. Pagbalik ko magkatabi na silang dalawa. Hindi ako nagpapahalatang kinakabahan ako dahil sa excitement na nararamdaman ko. Medyo may agwat pa ang distansya nila. 11:00 na ng gabi, tahimik na ang paligid. Makakarinig pa ng iilang mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Nagkunwari na akong sobrang lasing na. Pumikit ako habang nakaupo dahil nakainom na rin si Vince. Hindi niya nahahalatang lasing-lasingan lang ako. Napansin ko nang magkatabi na kadikit na niya si Francine sa upuan. Nakita ko na rin nakaakbay na siya sa asawa ko. Kapag gumagalaw ako nagugulat at mabilis niyang inaalis ang kanyang kamay sa balikat ni Francine. Kahit nakainom ako sobra ako nasasabik na sa mangyayari. Gusto ko na makita si Francine, ang mga reaksyon niya kapag ginawan siya ni Vince ng masarap na bagay. Naiinip ako kaya nagkunwari akong nag-CR na ako. Narinig kong nagsalita si Vince. Hindi na lumabas ang asawa mo sa CR. Pinuntahan ako ni Francine, kinausap ko siya, sinabi kong dito muna ako.
Nakikita ko naman sa sala kung saan sila naroon ni Vince. Sabihin mo na lamang kay Vince na tulog ako dito. Nang lumabas si Francine ay in-off ko na ang ilaw at binuksan ko ng bahagya ang pintuan ng banyo. Nakita ko nang magkausap ang dalawa. Narinig kong sinabi ni Francine na hayaan na lang ako na nakapikit sa CR. Makita kong hinalikan na ni Francine si Vince ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nawala tama ng alak sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Lalo na at nagsimula na rin si Vince na bumawi ng halik. Nagtuloy-tuloy si Vince, gigil na gigil sa maganda kong asawa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko na makita ang reaksyon ni Francine sa ginagawa sa kanya ni Vince. Unang pagkakataong nakita ko ang asawa ko sa piling ng iba. Sinabayan ko ginagawa nila. Palaya ko silang nakikita sa sopa na may ginagawang masaya. Tumagal din ng tagpo nilang dalawa ng halos 20 minuto. Nakita ko nang tumayo si Vince at sinulya pa ng pinto ng banyo. Mabuti na lamang at hindi na siya pumasok pa. Nagpaalam na siya kay Francine at nakita kong hinalikan pa niya ang asawa ko bago umalis. Nang masiguro kung nakaalis na si Vince ay lumabas na ako. Pero sinalubong na ako ni Francine, pumasok na siya sa banyo at sobra ako ng gigil sa kanya. Kakaibang gigil ang naramdaman ko. Kapwa kami pawisan sa loob ng CR. Matapos kaming masayang masaya. Tanghali na kami nagising kinabukasan at nakatanggap ako ng text mula kay Vince. Kuya Kurt, hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kagabi. Sobra ka pong nalasing. Salamat sa pag-invite mo sa akin.